Samantala, update po tayo sa relief operations ng DSWD sa mga kababayan nating apektado po ng masamang panahon. Makakausap po natin si DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, Ma'am Connie. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Opo, Asek, makikikamusta lamang ho kami dito sa ginagawang relief operation efforts po ng DSWD. May mga lugar na hubang hindi pa rin natin naabutan ng tulong o lahat na huba ay na-cover na natin? Well, Ma'am Connie, ongoing yung pagpapadala pa din natin ng mga karagdagang family food packs and non-food items sa mga naapektuhang mga lugar, particularly sa NCR, sa Central Luzon, sa Calabarzon at gayon din sa Mimaropa. As we speak, Ma'am Connie, nasa mahigit 600,000 family food packs yung ating naka-preposition sa mga LGUs. Some have already been picked up by the LGUs, some ongoing din yung delivery. In terms of kung naabot na po buwan natin, yes, lahat naman po ng mga request ng mga LGUs ay atin na pong nabigyan. No? Sabi ko nga, may mga ongoing pa po na pag-transport noong mga goods from our National Resource Operations Center patungo doon sa mga local government units. But since the other day naman, Ma'am Connie, nakapag-coordinate na tayo with the local government units, the DRM Focals and the CSWDOs, just to ensure yung seamless, efficient distribution of goods, Ma'am Connie. Opo, at Asek, sa inyo pong monitoring, ba ano yung mga lugar yung mga talagang pinakamarami hong nangangailangan ng tulong po ninyo? Well, of course, aside from the National Capital Region, isa sa mga tinututukan din namin ay sa Central Luzon, particularly dun sa Bulacan at dun sa Bataan, because marami rin po tayong naitala dito na mga nasa evacuation centers, mga lumisan po muna sa kanilang mga tahanan dahil nga sa pagbaha sa kanilang lugar. At marami-rami rin ho ang nagdeklara ng state of calamity ng mga lugar. Ang tanong ho, meron ho bang mas additional na tulong na maibibigay pa ang DSWD? Dahil nga po nasa response phase pa po tayo, karamihan ng ating mga ipinapadala ay mga family food packs and non-food items para lang po matugunan yung pangunahing ng pangangailangan ng ating mga kababayang naapektuhan. But ongoing din yung isinasagawa ng mga rapid damage assessment and needs analysis ng DSWD QRT in coordination with the LGUs. In this manner, Connie, matitignan natin ano ba yung sitwasyon on the ground. Maaari na po ba tayong mag-infuse pa ng additional interventions such as cash for work kung kinakailangan maglinis doon sa kanilang community or iba pang mga interventions under the assistance to individuals in crisis situation. Ito yung titignan natin as we enter the recovery phase, but it's very important that we are conducting the Ardana para nga po malaman natin what additional assistance may be extended. Opo, at always in coordination of course with the local government or provincial government po. Yun pa rin po, ito bilang karugtong na rin ng aking nabanggit na yan, may mga paalala ho bang DSWD sa ilang grupo o kaya individuals na nag-i-initiate po ng feeding program o kaya kumakala po ng donasyon para sa mga nasalanta? Well, Ma'am Connie, napaka-critical yung coordination with the local government units in case you wanted to provide additional assistance mo doon sa kanilang lugar. On the part naman po of the DSWD, you may get in touch with us para matulungan nyo po kami considering that we already have a call for volunteers para sa repacking ng aming family food packs sa National Resource Operations Center sa Chapel Road, Pasay. So if you are interested or your group is interested, kindly proceed po sa NROC sa Pasay City. That's at Chapel Road para po ma-orient din kami ng aming mga personnel. For donations, you may also get in touch with the DSWD through our official communication platforms. Okay, so may mga website naman po ang DSWD for your numbers as well. Marami pong salamat, ma'am. At yan po naman si DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao.